Magandang gabi. Tayo ay magbasa. Natutong magkaisa. Isang araw, nag-usap sina ulo, kamay at paa. Si Tiyan ang paksa ng kanilang usapan. Huy, may napapansin ba kayo kay Tiyan? Tayo ang nag-iisip at gumagawa ng paaran upang makakain siya. Reklamo ni Ulo. Oo na. Kami ng kakambal ko ang siyang naghahanda at nabibigay ng pagkain sa kanya araw-araw. Sagot ni Kamay. Naghihirap din kaming maglakad at maghanap ng pagkain para sa kanya. Duktong ni Paa, nagkasundo ang tatlo. Pabayaan na lamang nila si Tiyan na humanap ng sariling pagkain. Hindi na kami magluto para sa kanya sa mibit na mga kamay. Hindi na rin kami maghahanap ng pagkain para sa kanya, sagot ni Paa. Hindi na rin ako mag-isip ng mga pagkain na dapat ipakain sa kanya sa mibit ni Ulo. Hindi na kumilos ang tatlo, ngunit maya-maya ay naghina sila. Kami lambot, reklamo ni Kamay. Naghihina kami, ungol ni Paa. Ako'y nahihilo, duktong ni Ulo. Mabilis na kumilos ang tatlo. Noon din ay naghanap sila ng pagkain at pagkain si Tiyan. Naging masilagang muli sina Ulo, Kamay at Paa. Wakas. Mga tagong, ano ay ang damdaming na mayanig kay Ulo? A. Masaya. B. Nagbigla. C. Nainggit. D. Naiinip. Ang sagot ay C. Nainggit. 2. Ano ama ng damdaming naingibabaw kay Kamay? A. Nainggit. B. Natuwa. C. Natakot. D. Nagulat. Sagot ay A. Nainggit. Si Paa naman ay napahayag ng A. Pagkatuwa. B. Pagkapagod. C. Pagagulat. Pagkabagot. The answer is B. Pagkapagod. Maikling kwento. Ito ay anyo ng panitikan na nagsasaad ng isang buong kwento na kayang tapusing basahin sa isang upuan lamang. Ito ay kadalasang sinulat upang magdulot ng aliw sa mga mambabasa at magturo ng mag-aral sa buhay. Tauhan, tumutukoy sa gumanap sa kwento. Damdamin, tumutukoy sa nararamdaman ng tauhan sa isang sitwasyon o pangyayari. That's all. Goodbye.